Una sa lahat, babae, pinostage sa Cagayan de Oro City. Tinutukan siya ng kutsilyo sa leeg. Ang suspect, sinunggaban pero patuloy na nanlaban. Ang buong detalye, kaugnay na maaksong hostage taking na yan, abangan maya-maya lamang. Pagan ng gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Tradisyonal na oposisyon at Administrasyong Marcos sinusubukan daw pag-isahin para mapigilang makabalik ang mga Duterte. Mga Pogo company sa bansa at maging si Bamban Mayor Alice Go may koneksyon umano sa mga politiko ayon kay Senator Risa Ontiveros. Pagkatao ng alkalde, lalong pinagdududahan ngayong lumalabas na dalawa ang Alice Go. Sa pool sa video, rider at kanyang sakay sumalpok sa truck sa Plaridel, Bulacan. Isa pang sa pool sa video, binatilyo, pinasok sa loob ng computer shop sa kamalamitang pinagbabaril. Nagmakaawa pa ang biktima pero hindi siya pinagbigyan. Frontline News Abroad, babaeng nagte-treadmill nahulog sa nakabukas na bintana ng gym, patay. At Army nagulantang sa pa-shirtless na BTSV sa kanyang new project. Habang si Blackpink Lisa, rockstar ang atake sa kanyang solo comeback. Tinutulak ng isang dating senador ang pagsasanib puwersa ng tradisyonal na oposisyon at ng Administrasyong Marcos para raw pigilan ang pagbabalik ng mga Duterte. Kasunod yan ng tila all-out na pwersa ng mag-aamang Duterte sa 2025 senatorial elections. Pero meron daw ipinakikitang kahinaan ang Partido Demokratiko Pilipino o PDP. Nasa frontline na balitang yan si Elaine Pulhencio. Ang paghahayag ng plano ng mga Duterte sa 2025 midterm elections, hudyat na raw ng pagsisimula ng pamumulitika. Pero kanina, dumistansya si Vice President Sara Duterte nang tanungin siya tungkol sa pagbuo ng senatorial lineup ng PDP, ang partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala pa, gikan sa ako wala pa ikuan istorya about sa mga senator candidates. Hindi ko pinag-iisipan ang partido at hindi ko pa pinag-iisipan ang politika ngayon. Sa ngayon, sina Senators Ronald De La Rosa, Bongo at Francis Tolentino ang panlaban ng PDP. Inanunsyo rin noon ng aktor na si Philip Salvador pero hindi pa raw palayan sigurado. Kaya naman ganun na lang ang saya nila nang mabalita ang tatakbo ang mga Duterte. Hindi kami magkakaroon ng lonely campaign ni Senator Bongo. Iniisip kasi namin kami dalawa lang. Ay kung tatakbo sila, +3 na kami. So marami-rami na masaya itong kampanya namin. Ayon naman sa political science professor na si Julio Tihanqui, pagpapakita ng kahinaan na hindi makabuo ng senatorial slate ang partido ng dating Pangulo. It highlights the Duterte brand. No? It can also be seen as a weakness, particularly on their party. No? Yung tinatawag na ngayong PDP walang laban, no? Kasi they dropped the laban name. No? So the PDP na lang sila. So they can't even complete the slate. No? So how the mighty has fallen. Tila pumupronta ang oposisyon ngayon ng mga Duterte. Kaya sabi ng ilan pang eksperto, dapat nang kumilos ang totoong oposisyon. Ang oposisyon na may mga ipinaglalaban, kabilang na ang panghaharas ng China sa West Philippine Sea. Sa ngayon, sina Bam Aquino, Chel Jokno at Kiko Pangilinan ang kakandidatong senador sa 2025. Magme-mayor naman ang Naga si dating Vice President Leni Robredo, bagamat nangako siyang tutulong sa kampanya. Bagamat may mga tatakbo, si Bam Aquino, si Chel Jokno at si Kiko Pangilinan, sana mas meron pang mga maiisip ng mga tao, mga bagong tao na mag-ano ng imagination, magka-capture ng imagination. No?
sa taong bayan. Ako, hindi ko maaano yung 15 million na bumoto kay Lenny Robredo. Meron yan. Andyan lang yan. Kailangan lang anuhin ulit. I-inspire at palaguin. Si dating Senador Antonio Trillanes naman nagmungkahing bumuo ng unity ticket na pipigil sa posibleng pagbabalik ng mga Duterte. Kumakausap na raw si Trillanes ng iba't ibang grupo. Kung i-reject yan ng mga prospective candidates, saka o kung i-reject din nung Marcos administration, edi wala akong mangyari. Kailangan meron pong consensus. Nagsabi na noon si House Speaker Martin Romualdez na bumubuo sila ng senatorial lineup pero wala pang inaanunsyo hanggang ngayon. Kanina natanong ang speaker tungkol sa balak na pagtakbo ng mga Duterte at ang sagot lang niya, It's a democratic nation that we live in, so any Filipino has the right, provided that they have the proper qualifications to seek for higher office. Kanina inihayag naman ni dating Senator Manny Pacquiao na hindi pa tapos para sa kanya ang boxing sa Senado. Plano ko bumalik sa Senate para mas marami pa akong matulungan ng mga kababayan. Ang akin lang naman ay hindi na para sa sarili ko. Ang gusto ko na lang ay balang araw, pagtanda natin, may mga legacy tayong maiiwan para sa kababayan natin, para sa sunod na henerasyon. Hindi nila makalimutan yung pangalang Manny Pacquiao. Hindi pa malinaw kung kaninong senatorial lineup papasok si Pacquiao, pero matatanda ang noong nakaraang buwan, mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagsabing magkakambak sa Senado si Pacquiao. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Kung wala si dating Pangulong Rodrigo Duterte, edi wala rin daw si Senator Bato de la Rosa na makikita sa pagdinig ng Kamara tungkol sa drug war. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Kamara tungkol sa extrajudicial killings sa kasagsagan ng war on drugs, hinamon ng Committee on Human Rights ang PNP na dapat may mapanagot kahit sa mga kaso kung saan hindi nakilala ang mga pumatay. Sinabon din ng mga pulis na kumukuha umano ng litrato ng mga kaanak ng biktima ng drug war. I will not hesitate to use the powers of this committee to hold in contempt and even to arrest those people who are taking pictures here. No one can take pictures inside or outside if you are not part of the media. Kahapon nabanggit ang balak na imbitahan sa pagdinig sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Bato de la Rosa. Ayon sa senador, hindi talaga siya dadalo dahil sumusunod lang siya sa payo ni Senate President Cheese Escudero. Ayaw daw kasi nila na laging mapapatawag ang mga senador sa Kamara tuwing nadadawit sila sa iba't ibang issue dahil sa interparliamentary courtesy. So far, sa akin, walang problema yan. No? I can attend to that hearing. But then again, when I sought the guidance of my Senate President, ang sabi sa akin ng aking Senate President is that hindi daw ako mag-attend by virtue of, on the grounds of interparliamentary or interchamber courtesy. Dadalo lang daw siya sa pagdinig kung present din si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Just in case President Duterte, former President Duterte decides to attend the hearing. So hindi ako pwedeng hindi mag-attend. Pipilitin ko talaga maka-attend ako. Pero pinasinungalingan niya ni Senate President Escudero. Nagsabi raw sa kanya si Senator De La Rosa na wala siyang planong dumalo sa pagdinig. Sagot niya raw sa senador, susuportahan niya ang anumang desisyon ni De La Rosa. Dagdag pa ni Escudero, pwede lang mag-imbita ang Kamara ng mga senador pero hindi ito required alinsunod sa interchamber courtesy. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Kaugnay po ng balitang yan, sinabi ni dating presidential spokesman Harry Roque na hindi dadalo si dating Pangulong Duterte sa mga pagdinig ng Kamara. Sa kote lamang daw siya haharap at hindi sa Kongreso. Habang umiinit ang politika sa bansa, nagbabala naman ang DILG sa posibilidad na makaapekto sa susunod na eleksyon ang perang galing sa Pogo. Lalo't ilang politiko raw ang may koneksyon dyan. Narito ang aking report. Illegal Pogo, illegal wedding, or illegal isabong.
all of these things could possibly affect an election. Ang perang galing sa iligal na pogo, posibleng magamit daw sa eleksyon, ayon kay DILG Secretary Benher Abalos. Whether we like it or not, sa totoo lang, kuminsan itong mga perang illegal na ito ay ginagamit to prop up candidates. At yun na masaklap po rito. Kaya naman sanib puwersa ngayon ng iba't ibang ahensya sa pag-iinspeksyon sa mga pogo hubs sa bansa. Nagbabala rin ng kalihim sa mga lokal na opisyal na mananagot ang sino mang mabibistong nakikipagsabwatan o protektor ng iligal na pogo, gaya ng nangyari kay Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Sa pagdinig ng Senado kanina, pinalutang ni Senador Risa Ontiveros ang koneksyon umano ni Mayor Go sa ilan pang politiko. Ipinakita niya ang isang larawan kung saan magkasama sina Mayor Go at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Marami raw koneksyon si Go at ang mga pogo sa local at national politicians. How large and what is the nature of Alice Guo's networks? Mayor Alice certainly likes having friends in high places. Hindi po basta-basta ang mga kaibigan niya. May isa pa raw silang nakitang koneksyon na nakakabahala dahil may kinalaman ito sa isang napakalaking investigasyon ng Senado noong nakaraang Kongreso. Ilalabas daw ito ni Ontiveros sa tamang panahon. Lalong pinagdududahan ng Senado ang pagkatao ni Bamban Mayor Alice Go dahil sa isa pang nadiskubring Alice Go. Bukod sa kapangalan, abay pareho pa sila ng probinsya at magka-birthday pa, pero magkaibang tao. Narito ang aking report. Dalawang Alice Leal Go, pareho ng spelling, pareho ng birthday, parehong ipinanganak sa Tarlac, pero magkaiba ng mukha. Ang isa ay alkalde ng Bamban habang hinahanap pa ang isa. Yan ang ipiniresentang NBI clearance ng dalawang Alice Leal Go ni Senator Risa Ontiveros sa pagpapatuloy ng pagdinig kaugnay sa pagkakasangkot ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa iligal na operasyon ng Pogo Hub sa kanyang lugar. Tingin ni Senator Ontiveros, nagnakaw ng pagkakakilanlan ng isang Pinoy si Mayor Go. Malinaw na sa hindi bulag o nagbubulag-bulagan, iisang tao lang, si Mayor Alice Guo at si Guo Huaping. In fact, it appears that the name Alice Guo was stolen from a Filipino. Hindi lang citizenship ang ninakaw, pati identidad ng isang kababayan natin. Ayon sa NBI, November 3, 2005 na issue ang NBI clearance ng isang Alice Leal Go, habang March 10, 2021, huling na-issuehan ng NBI clearance si Mayor Go. Ang mas maganda ma-determine natin dahil yung fingerprint, magkakaiba talaga yan para ma-determine natin whether or not yung tao na yan at saka yung si Mayor ay magkaiba. Pinapahanap pa ni Senadora Ontiveros sa NBI ang ikalawang Alice Go. Pinuntahan ng News 5 ang present address sa Quezon City ng ikalawang Alice Go. Kung susundin ang barangay address na nasa NBI clearance, walang ganong street doon. Sa ibang barangay na hanap ng News 5 ang street na nakasaad sa dokumento. Yun nga lang, walang Alice Leal Go doon. Wala. Nakakagulat kasi, di ba? Bigla kang pupuntahan ng NBI. Yeah. Tapos, hindi naman pala ito yung real address na hinahanap niya. Dati nang kumbinsido ang ilang senador na hindi tunay na Filipino si Mayor Go at anak ng mga Chinese, pero itinanggi na yan ng alkalde. Sumulat pa noon si Mayor Go kay Senator Ontiveros na si Amelia Leal, isang Pinay, ang tunay niyang ina. Lalong pinagdudahan ang pagkatao ni Go nang ilabas noon ang mga dokumento ng kanilang family business, kung saan posibleng hindi Amelia Leal ang kanyang ina kundi si Wen Yilin. Yan din ang nakalagay na nanay sa Chinese passport ng isang Go Huaping na lumaki sa China at kamukha ni Mayor Go. Itinanggi ng alkalde na siya si Go Huaping. Hindi rin daw niya nanay si Wen Yilin. Pero sa pagdinig ng Senado kanina, lumabas na mismong si Mayor Go ang nagsulat sa kanyang bank accounts na si Wen Yilin ang kanyang nanay. Meron siyang sinulat na Wen Yilin. Tama? Opo, Senator. So meron din siyang sinulat, iba-ibang variation pero meron siyang sinulat Wen Yilin. Tama ba? Nakalagay po Wen Lin Lial po. Wen Yilin Lial.
Absent si Mayor Go sa pagdinig. Sa sulat sa Senado, sinabi niya hindi siya fit na maging resource person. Sa totoo raw, nakakaapekto na ang stress at anxiety sa kanyang physical at mental health na dala ng mga malisyosong aligasyon. Pero hindi bumenta sa komite ang mga dahilan ni suspended Mayor Go, kaya agad ipinag-utos si Senator Ontiveros na mag-issue ng sabina laban kay Go at sa kanyang pamilya para mapilitan silang dumalo sa mga susunod na pagdinig. Kasama na dyan ang kanyang 4 na mga kapatid. Babala pa ni Ontiveros, oras na umabsent ulit sa hearing si Go, ipapakontempt niya na ito. Pinapakansila na ng Philippine Statistics Authority ang birth certificate ni Mayor Go. Posible pa siyang mapaliport. Ayon sa DOJ, walang epekto sa mga kinakaharap na reklamo ni Mayor Go sakaling kansilahin ang kanyang birth certificate. Sa ibang balita, hinostage ng lalaki ang isang babae sa Cagayan de Oro City. Ang dahilan ng suspect, malaking utang na Frontline Report. Nakahawak ang lalaki niyan sa leeg ng isang babae sa Cagayan de Oro City. Armado siya ng kutsilyo. Hostage taking niya na nangyari sa gilid ng Masterson Avenue kahapon. Nakapag-negosasyon sa hostage taker ang mga nakapalibot na pulis. Ilan saglit pa, umalis sila saka pumasok sa police mobile na nasa kabilang lane. Dito na nagpatuloy ang pang-hostage. Nag-abang naman ang mga pulis sa paligid para mahuli ang lalaki. Na makakuha ng tiyempo ang mga pulis. Sumugod sila sa mobile at sinunggaban ng hostage taker. Sugatan ng 50 anyos na babaeng biktima pero nailigtas siya. Napayak na lang ang babae na makawala siya mula sa hostage taker. Isang pulis din ang sugatan matapos masaksak ng suspect sa kanang paa. Nang dalhin ang suspect sa kulungan, iniuuntog nito ang kanyang ulo sa rehas. Kaya naman, sinutan siya ng helmet. Kinilalaan ng hostage na si alias Dodong, taga Lanao del Norte. Ayon sa pulisya, sa laki ng problema sa utang ng suspect, nagawa niya raw na mang-hostage. Hindi naman magkakilala si alias Dodong at ang biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Nakadisgrasya naman at munting mapagkamalang kidnapper ang isang lalaking tumangay ng SUV para pagpraktisan niya sa pagmamaneo sa Cebu. Kasamang natangay ang 2 batang nasa loob ng sasakyan. Nasa frontline na balitang yan si John Arawa. Kuha ang CCTV footage na ito sa Talisay City, Cebu, Lunes ng tanghali. Makikita ang paghinto ng isang pulang SUV. Isang lalaki ang lumapit para tingnan ang nasa loob na tila humihingi raw ng saklolo. Pero biglang umandar ang SUV. Hindi nakita sa kuha ng CCTV. Pero may nabundol pa itong nakaparadang sasakyan. Dito na nagpatulong ang lalaki sa pulis at mga traffic enforcer. Una nilang pinahinto ang elf truck na nasa unahan. Kaya napilitang huminto ang SUV. May sakay din itong 2 batang edad 6 at 7 taong gulang. Dinala sila sa police station. Dito na lamang nagpa-practice lang daw mag-drive ang lalaki at tinangay raw nito ang sasakyan mula sa pinapasokang talyer bilang trainee. Pero hindi niya raw namalayang may sakay siyang mga bata. Ligtas naman sila. Sa kabila niyan, pinatawad na raw ng tatay ng mga bata ang driver. Kaya walang kasong maisampas sa kanya. Hindi po kasi makonsummate yun sa kidnapping kasi hindi po mag-fall sa elements ng kidnapping, no? At the same time, in-encourage natin yung parents ng bata to file a case, no? But for now, hindi pa sila ayaw nilang mag-file ang case. Nagbabalita mula sa Frontline, Janarua, News 5. Susunod, rider at kanyang sakay, patay matapos bumangga sa truck ang sinasakyan nilang motorsiklo sa Bulacan. Ilang motoristang dumaan sa San Juan na bad trip dahil sa mga walang pakundangang nambasa sa Wata Wata Festival. Sa showbiz, BTS-V at Blackpink Lisa may kanya-kanyang pasabog sa fans para sa kanilang latest projects. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Ang inyo pong napapanood ay ang kuha ng CCTV ng pagbangga ng motor sa isang truck sa Plaridel, Bulacan kagabi. Nawalan doon ng kontrol ang rider ng motor kaya ito dumiretso sa truck. Patay ang rider at ang kanyang angkas. Kagabi rin, nagkarambola ang 13 sasakyan sa southbound lane ng C5 Road sa Taguig. Habang nakatigil ang mga sasakyan sa traffic light, biglang bumangga ang isang truck dahil nawalan daw ng preno. Wala namang nasaktan sa karambola. Patay ang 2 binatilyo matapos pagbabarilin sa computer shop sa Samal Island. Ang brutal na pagpaslang nasa pool sa CCTV. Panoorin yan sa report na ito. Naglalaro sa computer shop ang ilang kabataan sa barangay Kamudmud, Samal Island nitong linggo nang biglang pumasok ang isang lalaki at nagpaputok ng baril. Natumba ang binatilyong si Phil Jack, 14 anyos. Nagpulasa naman ang iba pang nasa computer shop. Maririnig pang nagmakaawa ang binaril. Muling nakabangon si Phil Jack at nakipagbuno sa gunman hanggang sa makalabas sila sa computer shop. Hindi na nakunan ang mga susunod na nangyari, pero rinig pa rin ang mga sunod-sunod na putok ng baril. Dead on the spot si Phil Jack, pero binaril din ng gunman ang 16 anyos na si Daniel. Agad tumakas ang gunman kasama ang isa pa niyang kasabwat sakay ng motorsiklo. May tinitingnan ng anggulo ang mga pulis sa posibleng motibo ng krimen. Itong ating mga 2 minute de event ay involved sa mga delinquencies natin sa mga barangay. Halimbawa ay yung pagnanakaw ng mga kambing ng kanilang mga kapitbahay at iba pang mga bagay na kinukuha nila sa mga kapitbahay nila sa naturang barangay. Patuloy pang inaalam ang pagkakakilanlan ng mga salarin. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Sa ibang balita, matapos ang pangaharas ng China Coast Guard sa mga Pilipinong sundalo sa Ayungin Shoal, nagpadala ng sulat ang Pilipinas bilang protesta. Magpupulong naman ang Pilipinas at China para talakayin ang tensyon sa West Philippine Sea. Nasa frontline ang balitang yan si Ria Fernandez. Nagpadala na ng note verbal ang Pilipinas sa China para iprotesta ang sinadyang pangunguyog ng China Coast Guard sa mga Pilipinong sundalo na nagsagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal noong June 17. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, nakausap niya na rin si Chinese Ambassador Wang Xilian tungkol sa nangyari, pero hindi na siya nagbigay ng detalye tungkol dito. Ang sigurado, idudulog din daw ulit ng Pilipinas direkta sa China ang issue kapag nagharap-harap sila sa parating na bilateral consultation mechanism on South China Sea sa Hulyo. Ang National Security Council naman tumanggi na munang magkomento, pero umaasa raw silang magiging tapat ang China sa pakikipagdialogo sa Pilipinas dahil ito naman ang matagal na nilang gusto. Bago ito, humarap si Manalo sa pagtitipon ng mga mamamahayag mula sa higit 30 bansa na inorganisa ng East-West Center dito sa Philippine International Convention Center o PICC. At ayon sa kalihim, ang pagtalima sa batas pandagat ang magpapahupa sa tensyon sa West Philippine Sea. Dati pang naninindigan ng China na sila ang may karapatan sa ilang bahagi ng West Philippine Sea na pasok sa kanilang 9-dash line. Pero si Secretary Manalo, isusulong pa rin daw ang nilalaman ng 2016 Arbitral Award na nagdeklarang iligal ang pangangamkam ng China. No country can claim almost the entirety of the South China Sea as its territory and use such claim to justify illegal and dangerous actions in waters over which we have sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction. Sa panig naman ng Amerika, tiniyak ni U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson na suportado nila ang posisyon ng Pilipinas. Nakiusap din sila sa China na tantanan ang panggigipit sa mga barko ng Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Samantala, na bad trip ang maraming motorista nang basain sila sa kasagsagan ng Wata Wata Festival sa San Juan noong Lunes. Sa viral video, nainis ang siklistang yan nang basain siya ng mga residente. Binuhusan din nila ng tubig ang mga pasahero ng mga jeep at pahinante ng mga truck. Harap-harapan ding binasa sa mukha ang mga nakamotor.
Sinugod at tinulak naman ng isang rider ang nambasa sa kanya. Rumesbak pa ang isang residente at hinampas sa muka ang rider. Inawat din naman sila pero binuhusan ulit siya ng tubig. Dahil dyan, nagsorry ang lokal na pamahalaan ng San Juan sa mga naperwisyang motorista. Kumakalap na raw sila ng mga ebidensya na gagamitin para mapanagot at mapagmulta ang mga lumabag sa city ordinance na bawal ang persahang pambabasa sa mga pasahero. Showbiz Tonight na tayo. May sagot na ang aktor na si Dominic Roque sa usap-usapang nililigawan niya ang aktres na si Catherine Bernardo. Nag-post kasi ang isang Facebook page kung totoo nga ang rumor. Napakomento dyan si Dominic at sinabing kapatid niya lang daw si Catherine. Na-link sila sa isa't isa nang maispatan sila na magkasamang nag-workout sa isang gym. Parehong single ngayon sina Dominic at Catherine. Eto pa, trending ngayon ang sweet bonding moments ni na Charlie Dizon at anak ng asawa niyang si Carlo Dizon na si Mithi. Sa IG post ng isang fan account ni Charlie, looking comfortable at happy si Charlie kasama si Mithi sa isang restaurant. Kinarga at kinis pa nga niya si Mithi. Kasama rin nila si Carlo. Ito ang unang beses na naispatan sila sa public. Anak ni Carlo si Mithi sa ex-girlfriend niyang si Trina Candaza. Habang nitong June 9 lang, naikasal sina Carlo at Charlie. Diyan lang kayo mga kapatid dahil may ichichika pa ako mamaya. Susunod, babaeng nagtitreadmill, patay matapos mahulog sa bintana ng gym sa Indonesia. Sa pulsa video, ang serye na nakawan sa Australia na ang target mga tindahan ng sigarilyo. At K-pop icon na 21, magka-comeback na ba talaga? Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Ang inyo pong napapanood ay kuha sa isang gym sa Indonesia. Isang babae na gumagamit ng treadmill ang biglang na out of balance. Nagkataong bukas ang bintana sa kanyang likod kaya nagdire-diretso siya at nahulog mula sa third floor. Dinala siya sa ospital pero namatay rin ang 22 anyos na biktima. Nagkaroon siya ng matinding injury sa ulo. Lumalabas sa investigasyon na huminto saglit sa treadmill ang babae para magpunas ng mukha at saka siya nahulog. Dahil sa nangyari, ipinasara muna ang naturang gym. Sa pool sa CCTV ang serye ng nakawan sa mga tindahan ng sigarilyo sa Australia. Sa Amerika naman, isang babaeng naglalakad ang bigla na lang sinuntok at pinagahampas ng mga magnanakaw. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad. Naglalakad ang babaeng ito kahapon sa New York sa Amerika nang sundan siya ng dalawang lalaking nakamask. Bigla siyang sinuntok ng isang lalaki sa ulo. Dahil sa takot, napasandal ang babae sa tindahan. Doon na siya na corner ng dalawang lalaki. Pinagahampas siya ng baseball bat habang pinagsisipa naman siya ng isa. Sinubukan kunin ng isang lalaki ang dala niyang bag pero bigo sila kaya umalis na lang. Nagkaroon ng pamamaga ang ulo ng biktima at nagkapasa siya sa binti. Sa pool din sa CCTV ang paglapit ng dalawang lalaking ito sa isang tindahan sa Queensland, Australia. Maya-maya pa, sinipa ng isang lalaki ang tindahan sabay alis. Isang itim na SUV naman ang lumapit at ilang beses inatrasa ng tindahan. Hindi na nakunan sa CCTV ang mga ninakaw na gamit. Ang ganyang estilo ng pagnanakaw halos pareho rin sa iba pang ninakawang tindahan sa lugar. Ayon sa pulisya, sunod-sunod ang serya ng panloloob ng grupo sa mga tindahan sa Queensland. Ang kanilang pinupunteriya, mga tindahan ng sigarilyo. Tinutugis na ang mga suspek.
Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Tatlong sugatan sa walang haba sa pananaksak ng lalaki sa isang school bus sa China. Dalawa sa mga biktima ay mag-inang Japanese nationals habang isa ay babaeng Chinese. Agad naman silang dinala sa ospital. Nahuli ng mga pulis ang 50 anyos na suspect sa pananaksak. Inimbestigahan pa ang motibo sa krimen. Ayon sa Foreign Minister ng China, isolated case daw ang nangyari. Abangan, BTS V at Blackpink Lisa, fierce and bold ang atake sa kanilang upcoming projects. At K-pop legends na 21 makikipag-usap sa dati nilang management. Comeback is real na nga ba? Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Linggaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Mark your calendars mga kapatid. Opisyal nang inanunsyo ang petsa ng pagbabalik ni Kuya Willie Revillame dito sa TV5. Sa July 14 at 4 p.m, mapapanood ang kanilang Real Comeback Party. Espesyal yan dahil papatak ito ng linggo para sakto na magkakasama ang mga pamilya sa bahay. Mapapanood naman ang programang Will to Win simula July 15, Lunes hanggang Biyernes, 5 p.m. bago ang Frontline Pilipinas dito sa TV5. Ipapalabas din ito sa Buko Channel, Sari Sari Channel at may catch-up din sa RPTV at 1PH. Kita-kits mga kapatid! Sa K-pop naman, trending ang usap-usapang magka-comeback ang 21 dahil sa upcoming meeting nila with YG Entertainment. Habang ang mga ARMY nagulantang sa pa-shirtless photo ni BTS V para sa bago niyang project. Yan at iba pa sa report na to. OMG! May pa-topless si V! Sa latest post ng BTS para ito sa bago niyang project na Type 1. Looking sexy sa poster ang Bangtan member habang nakasandal sa pader. Kaya tuloy ang ARMY na pa-throwback sa sinabi noon ni V na hindi tungkol sa pagta-topless ang kanilang Chapter 2. Ano to? Bukod sa daring picture, tampok din ang hugot ni V mula sa 2019 single niyang Scenery na tungkol sa pagiging wanderer. Base na rin sa post ng grupo, photobook ang Type 1 na naglalaman ng ilang personal experience at larawan ni V as soloist. Pero ang mga ARMY, umaasa na may bagong kanta ito. Sa July 9 ilalabas ang Type 1 ni V. Speaking of daring, hindi rin nagpakabog dyan si Blackpink Lisa sa patikim niya sa bago niyang kanta na Rockstar. Sa teaser, bold and hot ang peg ni Lisa na tila sinut sa isang street sa Thailand. Ito ang first solo song ni Lisa sa ilalim ng binuo niyang agency na Loud. Sa Friday na i-release ang Rockstar. Good news naman for EXO-L. Nadagdagan pa ng isang araw ang Bloom concert ni EXO-DO dito sa bansa. Sa post ng kanyang concert organizer sa September 1 Sunday, ang second day ng concert ni Kyung-soo. Sa July 13 naman available ang ticket para riyan. Can you come back home? How true na magka-comeback ang K-pop sensation na 21. Sa report ng Korean media na Sumpi, kinumpirma ng YG Entertainment na magmi-meeting umano ang dati nilang CEO na si Yang Yoon-suk at 21 members na sina Dara, CL, Bomb at Minzy. Dahil dyan, umaasa ang fans nilang Blackjack na magka-comeback ang grupo. Last May 17 lang na mag-reunion ng 21 with matching photos para sa kanilang 15th anniversary. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Jania Lipon. Happy Wednesday mga kapatid! Para naman sa ating pabaong pampa-good night, napasabak sa isang, medyo mahirap to Myeoshun
ang mga rescuer sa Ohio sa Amerika. isang kuting ang tinangka nilang iligtas. Nakasingit ang kuting sa gitna ng dalawang dambuhalang gulong ng truck. Hindi siya makaalis sa pagkakaipit. Gumawa ng paraan ng mga rescuer at niluwagan ang mga gulong. Maya-maya pa, nakuha rin ang na-trap na kuting. Itinurn over siya sa isang animal shelter. Salamat sa perfect teamwork ng mga rescuer. Sana nabibigyan natin ng justice yung pagkawiti ng Yung pagkasulat, kanilang no? pan, no? Oo, sensya na. Pero ang galing ng writers natin. Buti na-rescue nila kasi otherwise it would have been a catastrophe. Alam mo, minsan ikaw talagang magsulat nitong mga pabaon. Pero tata, ba't hindi makalabas ng sarili yung pusa? Ha? Baka catatonic. Ay, grabe ka. Ay, pero talaga yun in real life, di ba mahilig sila sa mga alanganing lugar dyan, di ba? Sumisiksik-siksik. Tama na, baka i-cut tayo ni Direk. Ayaw mo talagang tumigil, ha? Kaya po 45 minuto pag-imat malagang headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako naman po si Adlinga. Magandang gabi.